Biglang bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok ang isang dalagitang nakasuot ng pink na damit. Lahat ng palamuti sa katawan nito ay kulay rosas, maging ang suot na sapatos at dalang bag. Ate, parang bata na tinawag nito si Gwen at mabilis na nilapitan. UJ, what are you doing here? Ate, na-watch mo na ba ang video scandal mo? It's all over the internet, oh. Look! Mabilis na nalukot ang mukha ni Gwen sa sinabi ng kapatid niya. Inagaw nito ang cellphone na hawak ni Yuji at pinanonood ang sinasabi nitong video. What scandal are you talking about? Pumasok sa living room si Mama at nilapitan sina Gwen at Yuji. Ako man ay dinukot na rin ang cellphone sa loob ng bulsa ko para makita ang video na tinutukoy nito. What's this? Oh my God! Gwen, paano mo nagawa ito? Paano ka nagkaroon ng ganitong kalaswang video? Biglang nabitiwan ni Gwen ang hawak niyang cellphone. Bumagsak iyon sa sahig at nabasag. Your phone. Look what you did. Because of you, it's basag na. Get out of here, UJ. Napaigtad si UJ nang sigawan ito ni Gwen. Halatang ayaw nitong umalis pero nang ipagtulakan ito ni Gwen ay wala itong nagawa. You're always mean to me. Ano bang nagawa kong wrong sa'yo, ate? I hate you. Nakita kong tulala si Gwen nang makaalis ang kapatid nito. What is the meaning of this? You have an affair with another man. Mama, I can explain. How dare you do this to my son? Dinumihan mo lang ang pangalan ng aming pamilya. What disgrace? Tumingin sa akin si Mama. Tanging ngiti lang ang ibinigay ko sa kanya. Siya ang may gusto nito, panindigan niya. Mama, sandali. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako ang babae sa video. Nang hindi ito bigyan ng pansin ni Mama, patakbo siyang lumapit sa akin. Uno, maniwala ka sa akin. Hindi ako iyon. Hindi ako ang nasa video. Hindi ako ang babaeng iyon. Tumatangis na lumuhod siya sa paanan ko at nagmakaawa. Pilit niyang hinawakan ang kamay ko. I took her hand instead and tapped her head. Don't worry, I'll ready the divorce papers. Hindi ako makapaniwala habang pinapanood ang video ni Gwen at Dos. Sadyang malabo ang video na inilabas pero halatang si Gwen ang babae rito. Sino naman kaya ang gagawa nito? Mukhang hindi lang tayo ang kaaway ni Gwen, isa. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Pero inay, masisira si Gwen sa video na ito. Hindi lang pangalan niya kundi buong pagkatao niya. This is not our fault, isa. Wala tayong kasalanan dito. Kung mayroon man dapat sisihin, si Gwen iyon. Matagal kong inisip kung sino ang taong makakagawa ng ganitong bagay. Galit ako kay Gwen, pero bilang babae, hindi ko na naisin na mangyari sa kanya ang ganitong bagay. Kinaumagahan, iniwan ko si Hart kina Ali at inay. Nagmamadali akong pumunta sa villa kung saan nakita kong naghihintay na sina Uno at Alas pagdating ko. Mag-usap tayo, Uno. Hinila ko siya palayo sa anak namin. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Ipinakita ko ang cellphone kung saan nakaplay ang skandal ni Gwen. Binayaran mo ba si Dos? Binayaran? Mahina siyang tumawa habang umiiling. He's CEO of his own hotel, isa. Kung ganoon, kusa niyang ginawa ang bagay na ito. Hindi siya nagsalita, pero hindi rin niya itinanggi ang tinatanong ko. Bakit niya gagawin ito? Sino ba siya? Ano mo ba siya, Uno? Nagbuga siya ng hangin bago ako hinawakan sa magkabilang braso. Seryoso niya akong tinitigan sa mga mata. Isa, maghihiwalay na kami ni Gwen. Pwede na tayong magsama. Hindi mo man lang iniisip si Gwen? You know, she's your wife. Sinira mo siya. Isa. No. Babae rin ako, Uno. Paano mo nagawa ang bagay na ito sa kanya? Dahil nagdusa ka ng dahil sa kanya. Dapat lang napagbayaran niya ang mga ginawa niya. Hindi ako nakaimik sa narinig. Nalilito ako. Anong ibig niyang sabihin doon? Uno, hindi kita maintindihan. Sa tingin mo, bakit ko pinakasalan si Gwen? Dahil gusto ko siya? O dahil siya ang nagsalba sa akin sa kahihiyan nang umalis ka? Hindi, isa. I married her to make her pay for what she did to you. Hindi kita maintindihan. Ano bang ginawa niya?
Alam niya ang ginawa sa iyo noon ni Mama. Alam niya? Alam niya at siya ang may kagagawan noon. Siya ang nagsabi kay Mama na ikulong ka at kunin mula sa iyo ang anak natin. Matagal akong natigilan sa mga narinig. Pakiramdam ko ay nablangko ang isipan ko. All this time, it was Gwen. Kagustuhan niya at ginawa naman ni Senyora Celestia. Pagbabayarin ko sila. Si Gwen at si Mama. But please, sumama ka sa akin. Lumayo na tayo rito. Nabawi ko ang kamay kong hawak niya dahil sa mga narinig. Natigilan siya sa ikinilos ko. Ayaw mo bang sumama sa akin? Gustong gusto ko. Marahan akong umiling kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. I'm sorry. Hindi siya nagsalita pagkatapos noon. Alam kong nasaktan ko na naman siya. Kitang-kita ko iyon sa mga mata niya, but he chose to smile at me. Pinili niya akong intindihin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang nangyari sa akin. Matagal siyang hindi nagsalita, pero kalaunan ay nagbuga ng hangin. Baka sa mga mata niya ang pag-intindi sa sitwasyon ko. Kinuha niya ang kamay ko at bumuntong hininga. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Maghihintay ako. Nakaupo ako sa harap ng fish pond habang pinapanood maglaro sa damuhan si Hart. Maraming nagkalat na laruan sa paligid niya. Lahat ay binili ni Inay para sa kanya. Anak, halika. Patakbo siyang lumapit sa akin. Pinunasan ko ang pawis niya bago siya sinubuan ng paborito niyang fruit salad. Enjoy ka ba? Opo, Nainay. Ang daming laruan. Ang ganda dito, tuwang-tuwa siya habang sinasabi ang mga iyon. May gusto ka pa bang bilhin natin, anak ko? Umiling siya sa akin nang may ngiti pa rin sa mukha. Wala na, Nainay. Nandito na lahat. Tumango ako at kinarga siya para paupuin sa kandungan ko. Ngayon ko lang nakita na naging ganito kasaya si Hart. Sayang lang dahil kailangan namin maghiwalay ng panandalian. Mayaman na tayo, anak. Mabibili ko na ang lahat ng gusto mo. Wala nang aapi sa atin at makakapaghiganti na tayo sa mga taong nagbigay sa atin ng pagdurusa. Nainay. Inosente ang mga matang tumingin siya sa akin. Halata sa mukha niya na hindi niya naintindihan ang mga sinabi ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Gagawin ko ito para sa kanya, para sa aming pamilya. Ali, hindi kayo pwedeng sumama ni Hart sa amin. Delikado para sa kanya. Liwan ko kayo rito kasama si Manang Trinidad. Lahat ng kailangan nyo, ibibigay ni Manang. Hinawakan niya ako sa kamay at minisyan. Huwag mo na kaming intindihin. Ako ang bahala sa inaanak ko. Mula kay Alicia ay nilingon ko si Hart na mahimbing na natutulog sa kama. Pagkatapos maglaro ay napagod ito at agad na nakatulog. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo, Mars? Ito lang, ha? Maghihiganti ka. Magiging dahilan ka ng pagdurusa ng iba. Nakahanda ka na bang manakit ng kapwa mo? Kilala kita, bakla. Ang manakit ng kapwa ang hinding-hindi mo magagawa. Seryoso ko siyang tiningnan matapos ng kanyang mga sinabi. Tama na ang pagiging martir at tanga, Ali. Para hindi tapakan, kailangan din natin lumaban. Pagbabayarin namin ang mga taong nanakit sa akin at sa pamilya ko, pagkatapos babalik ako. Nang makapasok ako sa malaking kwarto ni Inay, nakalinya na ang mga maid sa paligid. Lahat sila may mga hawak na damit at mga alahas na mapagpipilian ko para gamitin. Pinuno ko na ng mga damit ang kabinet mo. Nandoon na rin ang lahat ng kailangan mo bilang si Bella Brown. You need to change everything about you, anak. I want you to be fiercer and stronger. Isa-isa kong pinasadahan ng tingin ang mga naglalakihang alahas. Hinimas ko ito bago tumingin kay Inay. Handa na ako. Lumapad ang ngiti sa mga labi niya. Manang Trinidad, tawagan mo si Celestia, babalik na tayo sa Hacienda Caballero. Inay, ipapasyal ko muna si Hart. Gusto ko siyang makasama muna. Bitbit ko sa mga braso ko ang aking anak nang lapitan kami ni Inay. Marahan nitong hinagod ang buhok ni Hart. Ang apo ko. Kinuha niya ang anak ko 11 mula sa akin at mahigpit na niyakap. Huwag kang mag-alala, anak. Sisiguraduhin ko na mababantayan si Hart at ang lagay niya sa lahat ng oras. Hinayaan kami ni Inay na mamasyal ng buong araw. Kinabukasan kasi ay kailangan na namin umalis.
Pumunta kami sa mall kasama si Ali at hinayaan kong pumili si Hart ng mga gusto niyang bilhin na laruan. Pagkatapos mamili ay kumain din kami. Sa labas, lahat ng hindi namin nagawa noon dahil wala kaming pera, ginawa namin ngayon. Nang bumalik kami sa mall para mamili ng mga damit, hindi ko inaasahan na makikita ko ang isang pamilyar na mukha. Dos? Isa. Kumusta ka na? Mukhang papunta siya sa clothing store na para sa mga babae. May kamit kaya siya? Nakangiti siyang lumapit sa akin na parang walang nangyari. Na parang wala silang skandal ni Gwen na kumalat. Sa bagay, hindi naman siya mamumukhaan sa video dahil malabo ang mukha niya. Aayos naman. Mula sa akin ay nabaling ang paningin niya kay Hart. Sino naman ang cute na batang ito? Ah, anak ko. Malapad akong umiti. Natigilan ako nang mapansin na natahimik siya. Matagal siyang tumingin sa akin. Nagtataka. Anak mo? Bakit parang nagulat ka? Natawa pa ako. Saka ko lang naalala na magkakilala nga pala sila ni Uno at Gwen. Bigla akong kinabahan nang hindi siya magsalita. Pinagmasdan niya lang ng napakatagal ang anak ko. Hello, bati ni Hart dito saka kumaway. Mumiti si Dos at marahang hinaplos ang pisngi ng anak ko. Sino ang ama niya? Napatingin ako kay Ali dahil sa tanong na iyon. Kahit ito ay hindi rin makaimik. Hindi na ako makatingin ng diretsyo kay Dos dahil sa matinding kaba. He smiled at me. Si Uno. Nanlaki ang mga mata ko sa pangalang binanggit niya. Hawak ko ang kamay ni Dos at kulang na lang magmakaawa. Nakatingin siya sa akin nang may pag-aalinlangan sa mga mata. Sa huli, pinili niyang tumango na nagbigay kampante sa akin. Don't worry, I won't tell anyone. You can trust me. Nakagat ko ang labi ko at mariin na pumikit. Salamat. She looks a lot like him. Him? Yee, ang anak mo. Kamukha niya. Bahagya akong umiti. Kamukha ni Uno. Ni Uno at ni Alas. Let me guess, twins? Huminga ako ng malalim saka tumango. Minabuti kong baguhin ang usapan upang hindi na siya magtanong pa. Dos, iyong tungkol sa video. What about it? Ikaw ba ang kumuha ng noon? Tumango siya na ikinatigil ko. Naisip namin i-record ang bagay na iyon, but the video got leaked. Galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa iyo? Well, she's Ano's wife, and it banged her. Anong kinalaman noon sa akin? You still love him. Ha? Bakit mo naman nasabi iyan? Come on, Isa. It's pretty obvious, the way you talk about him. And he's divorcing Gwen. I'm pretty sure it's because of you. Lumabi ako sa mga narinig. Dati ang gaan ng loob ko sa lalaking ito, ngayon hindi na. Sismoso siya. Magsasalita pa sana ako pero natigilan ako nang biglang tumunog ang cellphone na hawak niya. Nagawa ko pang masilip ang pangalan ng tumatawag. Si Gwen. I have to go, Isa. Nice seeing you here. 11 nakangiti siyang nagpaalam sa akin at sa anak ko. Nagmamadali pa siyang umalis. So, hanggang ngayon pala ay may communication rin sila. Kahit kumalat na ang video nila ay nagagawa pa rin siyang tawagan ni Gwen. Ibang klase talaga ang babaeng iyon. She's still cheating on Uno. Hapon na nang magdesisyon kaming umuwi. Pagod na rin si Hart sa buong araw na pamamasyal kaya nakatulog na ito habang nasa bayahe kami. Sa halip na dumiretso sa mansion, sinabihan ko ang driver na pumunta sa isang address. Yaya Isa. Malapad akong umiti nang makalapit sa akin si Alas. Mabilis ko siyang kinuha para buhatin. Mula sa kinatatayuan ay lumingon ako sa kotse kung nasaan si Ali at pasimpleng hinarap si Alas. Napangiti ito nang makita ang anak ko. Yaya, Gilby, are you here? It's almost night. Are you with Daddy? Ibinaba ko siya at naupo sa malinis na damuhan. Hindi anak, hindi ko kasama si Daddy mo. Nandito ako para magpaalam. You're leaving again? Mabilis na lumungkot ang mukha niya. Niyakap ko siya saka pinaupo sa kandungan ko. Sandali lang naman. Ako, anak. Babalik din ako agad. Really?
Naman, hinding-hindi na kita iiwan ulit pagbalik ko. Saan ka pupunta? Sa probinsya. May kailangan lang akong asikasuhin. Matagal siyang hindi nagsalita pagkatapos noon. Nanatili naman akong tahimik at nakontento na lang sa pagyakap sa kanya. Stay baby boy. Sana mayakap uli kita. Nang ganito kahigpit ng hindi na. Nagpapanggap bilang yaya mo. Nang sumapit ang alas 5:30, nagpaalam na ako sa kanya para umalis. Gusto ko sana siyang ihatid sa loob pero ayaw naman niyang umalis sa kinatatayuan niya. Can I ask you something? What's that, baby? Nagbaba siya ng paningin bago bumuntong hininga. Marunong nang bumuntong hininga ang anak ko. May problema na naman kaya ito? Nasaan ba kasi si Uno? Bakit hindi man lang niya dinadalaw si Alas? Elif, did you leave me? Natigilan ako sa narinig. Ha? Pwede mo naman akong isama, but Pevik, did you leave me with daddy? Ayaw mo ba sa akin? Nag-angat siya ng mukha. Natahimik ako nang makitang umiiyak na siya. Oh, my God. Alam na ni Alas. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko habang pabalik na kami ng mansion. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Alas, pero sigurado akong nasasaktan siya. Niwala akong maisagot kanina sa anak ko. Natulala na lang ako hanggang sa bigla na lang siyang tumakbo palayo. Hinagod ako ni Alicia sa likod upang patahanin. Kaya bilisan mo ang pagbalik. Kailangan ka ng anak mo. Ali, nasasaktan ko si Alas. Hindi ko alam kung kailan pa niya nalaman, pero sigurado akong matagal na. Diyos ko! Kasalanan ko ang lahat ng ito. Wala kang kasalanan. Ikaw at si Uno. Biktima lang kayo ng nanay niyang kampo ni Satanas. Mariin akong pumikit at pilit na kinalma ang sarili ko. I need to talk to Uno. Kailangan na namin pag-usapan ang gagawin kay Alas. Pagdating namin sa mansion, sinalubong ako ni Inay ng isang balita. We need to go now. Ngayon na. Bakit biglaan? Naghihintay na sila sa atin. Ang mga kavalyaro. Hindi na namin napagpabukas ang bayahe papunta sa probinsya ni na Uno. Tumawag ang katiwala ni na Senyora Celestia at pinaparating na maihinanda silang piging para sa pagdating namin. No choice tuloy kami kundi umalis agad. Isa, are you ready? Kinakabahan man pero nakangiti kong tinanguan si Inay. Yes. Mabilis akong binihisa ng mga katulong ni Inay nang makarating kami sa mansion ng mga kavalyaro. Naririnig ko na ang ingay ng mga tao sa labas. Mga kilalang tao sa probinsya na ito na inimbitahan ni Senyora Celestia sa party. Marahan akong naglakad pababa ng mataas na hagdan habang suot ang red dress na may mahabang slit sa kanang binti. Nalalantad ang mahaba at mapuputi kong legs sa suot kong ito. Ganoon na rin ang mga braso ko at bandang dibdib. Lumapit ko sa dalawang malalaki at nakasaradong pinto palabas ng hardin. Naroon ang dalawang maid na magbubukas nito sa hudyat ni Inay. Thank you for this welcome party, Celestia. Really, you don't have to do this. Sumilip ako sa labas at nakita ang table na nasa pinakaunahan. Ang table kung saan nakaupo si na Uno. Mumiti na may kasamang pagtango si Senyora Celestia sa sinabi ni Inay. Lumayo ako sa salaming bintana at huminga ng malalim. But before we start, I want you all to meet my only daughter. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ko nang sa wakas ay bumukas ang pintuan sa harap ko. The heiress who will soon take over all of SOY business and this hacienda. Nahulog sa nakabibinging katahimikan ang lahat ng sandaling masilayan ako ng mga tao. Bella Brown. Taas ang noong umiti ako sa lahat ng naroroon, lalo na sa pamilyang Kavalyaro na matinding pagkagulat ang makikita sa mga mukha. Lihim akong natuwa nang makita kung paano nabigla ang lahat sa paglabas ko. Maging si Uno ay napatayo habang nakatingin sa akin. Makalipas ang ilan sandali, umpisang magpalakpakan ang ilan sa mga bisita, subalit natigilan ang lahat nang marinig ang malakas na boses ni Senyora Celestia. Anong ibig sabihin nito? Galit itong tumayo habang nakatingin sa akin na para bang isa akong kriminal na nakakatas mula sa bilangguan. Ninisan ko siya. Celestia, what are you doing? Ako dapat ang nagtatanong yan sa iyo. Anong ginagawa ng muchacha na iyan dito? Muchacha? I'll beg your pardon. Guards?
Guards, kalagarin niyo ang babaeng iyan palabas? Walang karapatan ang isang hampas lupa na dumalo sa party ko. Pinagtuturo niya ako. Gusto kong matawa. Pinagmukha niya lang baliw ang sarili niya sa harap ng kanyang mga bisita. Dumating ang mga gwardyang nagbabantay sa paligid, pero bago pa man makalapit ang mga ito sa amin, humarang na ang maraming tauhan ni Inay na pinangungunahan ni Tan. Hindi hamak na mas marami ang dalang tao ni Inay. Triple ang dami nito kumpara sa mga bantay ni Senyora Celestia. Nahawi ang mga lalaki sa daanan ni Inay nang magsimula siyang maglakad papunta kay Senyora Celestia at malakas itong sinampal sa pisngi. Gulat ang mababanaag sa mukha ni Senyora habang hawak nito ang pisnging nasampal. How dare you? I should be the one to say that. Wala kang karapatang insultuhin ang anak ko. Anak mo. Anak mo ang katulong na iyan, napatingin si Inay kay Gwen nang magsalita ito. Naningkit agad ang mga mata ko nang maalala ang mga sinabi ni Uno. Na si Gwen ang punot dulo ng lahat. She's Bella Brown. Nang iinsultong tumawa si Gwen. No, she's not. Si Isa Cancio ang babaeng iyan. Ang katulong na kabit ng asawa ko. Mabilis na hinawakan ni Uno ang braso ni Gwen. Shut your mouth. Totoo naman She's your fucking mistress. Kabit. Too big coming from a woman who had sex video with another man. Natigilan si Gwen sa mga sinabi ni Inay. Pinanawan ito ng kulay sa mukha. Narinig ng mga tao ang lahat ng iyon kaya nagsimulang magbulungan ang mga ito. At ikaw, Celestia, nandito ako para makipagnegosasyon sa iyo. Naaawa ako dahil mukhang mawawala na sa iyo ang lahat. But this is what you get. Ang pahiyain mo ang anak ko. I won't do any negotiations with you anymore. Get out of here. Get out of Isay Mansion. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Dinayan niyo ako. Niloko niyo ako para makuha ang hasyenda ko. Walang bisa ang lahat? Wala. Wala, sumingit na ako sa usapan. Nakangiti akong bumaba ng hagdan at lumapit sa kanila. Gusto mo bang makita ang kasulatan na pinirmahan mo? Pinirmahan? Ma, anong ibig sabihin ni Isa? Napatingin kami kay Uno sa tanong niya. Mukhang wala itong alam sa pinaggagawa ng kanyang ina. O wala, pagalit na sigaw ni Senyora Celestia bago tumingin ulit sa akin. Tumahimik ka. Wala kang karapatan sumali rito. Matsatsa ka lang. Muling sinampal ni Inay si Senyora Celestia. Lalo tuloy lumakas ang bulungan sa paligid. No one can talk to my daughter that way. One more word against her and I will throw you inside the jail. Lumingon si Inay at sumenyas. Tan! Get this woman out of here. Mabilis na in-escortan ng mga tao ni Tan si Senyora Celestia. Patuloy naman ito sa pagwawala kahit papaalis na. At kayo, makakaalis na rin kayo. Humarap si Inay sa maraming tao. This party is over. Tumalikod na siya at bumalik sa loob. Naiwan akong nakatingin sa. Kinakalagkad na si Senyora Celestia. Anak, anong gusto mong gawin ngayon? May pag-aalala sa mukha ko nang tumingin ako kay Inay. Legal na ba talagang atin itong hasyenda? Ngumiti siya bago kinuha ang tasa ng tiya sa ibabaw ng glass table at humigop. Nandito kami sa garden at nag-aalmusal. May pinirmahang kontrata si Celestia. Ibinigay na niya sa atin ang lahat ng ito. Pero Inay, hindi ko mapigilang hindi mag-alala. Ano ang sinasabi niyang dinayo ninyo siya? Hindi niya lang matanggap na wala na. Sa kanya ang lahat. Huwag mo siyang pansinin. Natigilan kami sa pag-uusap nang lapitan kami ng isang katulong. 11 ma'am, may naghahanap po sa inyo. Nang ganito kaaga. Sino? Ang mga kavalyero po. Nagkatinginan kami ni Inay sa narinig. They came earlier than I expected. Pinaakyat ako ni Inay sa kwarto at mariin na binilinan ang mga katulong na ayusan ako. Nakasuot lang kasi ako ng pajama na bulaklakin at buhaghag pa ang buhok ko. Pagdating sa kwarto ay mabilis akong inayusan ng mga katulong. Ang damit na susuotin at pati ang mga alahas at sapatos ay nakahanda na para sa akin. Isang elegant sleeveless vintage dress ang pinasuot nila sa akin. Tinernohan ito ng wedges shoes na bumagay ang kulay sa suot kong damit. Nakapusod din ang buhok ko upang mas malantad ang mga alahas sa tainga ko
at ang nakapulupot sa leg ko. Hindi ba parang overdressed, bulong ko sa isang katulong nang makalabas kami. Nakangiti itong umiling sa akin. Bagay na bagay po sa inyo ang damit. Napakaganda nyo, senyorita. Napangiti ako sa sinabi niya. Kahit papaano, na-boost ang self-esteem ko. Bahagya akong kinabahan nang mapansin na nauna akong bumaba kaysa kay inay. Sa halip na umatras, nagpatuloy na lang ako hanggang sa makalapit sa kanila sa may malawak na sala. Napatingin ako kay Uno nang makitang nakatulala ito habang nakatingin sa akin. I smiled at him and he smiled back. Nakita siguro iyon ni Gwen dahil bigla na lang nitong hinila sa braso si Uno. Balutin mo man ng ginto ang sarili mo, muchacha ka pa rin, nakaarko ang mga kilay na sabi ni Senyora Celestia. Sinundan iyon ng tawa ni Gwen. Tama nga ang sinabi nila, Mama. Hindi na bibili ang class. Tumingin siya sa akin pagkatapos. You said the way, dress doesn't suit you, that. Napalunok ako sa lahat ng iinsultong ibinigay nila. Nakita kong magsasalita sana si Uno pero inunahan ko na siya. Hindi ko siya kailangan para ipagtanggol ako. Mahirap lang ako, pero sa kabilang banda, hindi ako kriminal. Hindi ako katulad niyong nagtatago sa likod ng yaman, pero umaalingasaw naman ang baho. Mas masahol pa kayo sa basura. Nilapitan ako ni Gwen at mabilis na sinampal. Punong-puno na ako sa iyo. Mabilis na kumuyom ang kamao ko. Sinampal ko siya pabalik, hindi lang isa kundi 2 beses. Sa gulat ay hindi siya nakaimik. Hawak lang niya ang isang pisngi niyang nasampal ko. Dahil doon ay nagalit si Senyora Celestia, sasampalin niya sana ako pero agad siyang napigilan ni Uno. Tama na. Don't hurt her or else. Ninisian ko silang dalawa nang makita kung paano ako ipagtanggol ni Uno. Halos umusok ang mga ilong ni Gwen sa galit. She had the gut to act this way sa kabila ng infidelity niya. Tumingin naman sa akin si Uno. I'm sorry, Isa. It's Bella. Umiti ako. Tumango lang siya. Are you okay? Lumapit siya sa akin at sinipat ang pisngi kong tinamaan ng kamay ni Gwen, pero mabilis naman itong hinila ni Gwen pabalik sa tabi nito. Ako ang sinampal, Uno. You hit her first. Pero... Shut it, Gwen. Kung dadagdag ka lang sa gulo, makakabalik ka na sa Manila. Anong ginagawa niyo rito? Umalinggaw ang maotoridad na boses ni Inay sa buong paligid. Lumapit siya sa amin at marahang hinimas ang pisngi ko. What happened to your face? Wala ito. Mabangis ang mukha ng balingan niya sina Senyora Celestia. Ano na naman ang kailangan niyo? Kung nandito kayo para bastusin uli ko, makakaalis na kayo, ang anak. Ms. Brown, we're here to negotiate, si Uno ang nagsalita. Negotiate? I thought I made myself clear. Hindi na ako makikipagnegosasyon sa pamilya ninyo. 11. Pwede natin itong dalhin sa korte. Nakuha ni Uno ang atensyon ko sa sinabi niya. Diretso siyang nakatingin kay Inay. Walang kakurap-kurap. Korte. Tinutulungan niya si Senyora Celestia sa kabila ng mga sinabi niya sa akin. The court. Tumawa si Inay. May pinirmahang kontrata ang ina mo, Hijo. Lasing siya noon. Kukwestiyonin ng batas ang legalidad ng kontratang pinirmahan niya. May mga saksi ako. Marami sila. Na puro tauhan mo rin. Questionable din sila pagdating sa batas. Huminga ng malalim si Inay sa mga narinig. So, what are you proposing? Naupo kaming lahat sa puntong iyon. Nakangiti na si Senyora Celestia habang nakatingin kay Uno, tila proud na pinagtatanggol siya ng anak niya. Ako naman ay kanina pa magkasalubong ang mga kilay. Since dahil lang sa sugal kaya nawala ang lahat sa amin, I want to take back half of the Hacienda Caballero. Take back? Don't make me laugh. Sa tingin mo ba, hindi umutang ng milyon-milyon na halaga sa akin ang iyong ina? Kaya niya pinirmahan ang kontratang ito dahil may utang siyang malaking pera sa pagsusugal. Which he can pay you back using divay money. Paano kung ayaw ko? Then we'll bring this to the court. Hinawakan ko si Inay sa braso at binulungan. Napatingin siya sa akin at saka tumango. If's daughter suggested an idea. Pumapayag siyang ibigay sa inyo ang kalahati ng hacienda nang walang hinihinging bayad.
Tumingin sila sa akin sa sinabi ni inay. Ngumiti ako. What's the catch? Hindi niyo ibibigay ang gusto namin ng walang kapalit. Ninisyan ko si Gwen sa narinig. You're right, Gwen, saka ako bumaling kay Senyora Celestia. Lumuhod ka. Hindi maipinta ang mukha ni Senyora Celestia matapos kong sabihin sa kanya ang kondisyon ko. At katulad ng inaasahan ko, naging hysterical na naman ito. Estupida! Nahihibang ka na kung inaakala mong luluhod ako sa iyo. Umiti ako at agad na tumayo. Well, wala pala tayong pinag-uusapan dito. Humarap ako kay Uno ng taas noo. Alam kong may dahilan siya kung bakit pinapanigan niya si Senyora Celestia. Hindi ko man alam kung ano iyon pero magtitiwala ako sa kanya. Sige, dalhin natin ito sa korte at ng lahat ng kasalanan at krimeng ginawa ng ina mo. Hindi sila nakaimik sa sinabi ko. Si Senyora Celestia ay parang nakalunok ng santol sa narinig. Muli ko silang inisyan bago tumalikod. Ano pang hinihintay nyo? Narinig niyo naman ang sinabi ng anak ko. Makakaalis na kayo. Magaling, anak. Magaling ang ginawa mo kanina. Nilapitan ako ni ina habang nakatayo ako sa balcony ng kwarto ko at malayang pinagmamasdan ang malawak na kalupaan ng Hacienda Caballero. Hindi ako makapaniwala. Noon, nagtatrabaho lang ako rito bilang katulong pero ngayon kami na ang may-ari ng buong hacienda. Inay, may gusto sana akong itanong. Lahat ng bagay tungkol sa akin ay ipinabago mo, kahit ang pangalan ko. Pero bakit hindi mo pinapabago sa akin ang tawag ko sa iyo? Bakit? Mas gusto mo ba akong tawaging mama? Umiling ako sa kanya. Mas gusto ko ng inay. Ako rin, anak. Sa tuwing tinatawag mo akong inay, pakiramdam ko, bumabalik tayo sa nakaraan. Kahit papaano, naiibsan ang pangulila ko sa ilang taon na hindi kita nakasama. Ngumiti ako. Hindi ko alam kung lubusan ko nang napatawad si inay sa mga nangyari, pero isa lang ang sigurado, mahal ko siya. At nagpapasalamat akong binalikan niya ako. May mga ina talaga na gagawin ang lahat para sa kanilang anak, pero may iba rin na katulad ni Senyora Celestia, mas mahal ang sarili kaysa sa anak nito. Ganoon ba talaga ang kaso sa mga mayayaman? Lumapit sa akin si inay at mahigpit akong niyakap. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, anak. Pagbabayarin natin si Celestia. Pero inay, paano kung hindi siya pumayag sa kondisyon ko? At saka kung papayag nga siya, ayos lang ba talaga sa iyo na ibalik Caballero ang kalahati ng hacienda? Makahulugan niya akong inisian. 11 huwag kang mag-alala, umaayon sa plano ko ang lahat. Isa pa, hindi problema ang pera sa atin. Marami tayo niyan. Kailangan lang natin mapapayag si Celestia sa mga ilalatag nating kasunduan. Anong gagawin natin ngayon? Sa ngayon, maghihintay tayo. Siguradong hindi sila makakatanggi sa alok natin. Nalalapit na ang pagbagsak ni Celestia Caballero, isa. Malapit na. Napaisip ako kung ano ang planong tinutukoy ni inay. Ang nasabi lang niya sa akin, maghihiganti kami sa mga Caballero. Kukunin namin ang lahat kay Senyora Celestia, pero ngayon na nasa amin na ang Hacienda Caballero, ano pa ang pinaplano ni inay? Malalim na ang gabi noong mga sandaling iyon. Hindi ako makatulog dahil binabangungot ako sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko. Ang matulog muli sa lugar na ito ay parang pagbabalik sa masamang panaginip. Dito ko naranasan ang halos 9 na buwan na pagdurusa. Dito ako muntik mamatay dito na wala sa akin ang anak kong si Alas. Shit! Damn these vines! Nanlaki ang mga mata ko nang may marinig na nagsalita mula sa balkonahe. Mahina lang iyon pero dahil tahimik ang gabi, malinaw kong narinig ang mga sinabi nito. Mabilis akong tumayo at nilapitan ang balcony. Sigurado ako kung kaninong boses iyon. Uno. Kamuntikan na siya mapatalo ng pabigla kong binuksan ang pintuan. Fuck! Isa, you scared the shit out of me. 11. Paano ka nakapasok dito? Maraming bantay sa paligid. Tinakpan niya ang bibig ko bago ako hinila sa loob. Agad niyang sinarado ang balkonahe. Nang bumaling siya sa akin ay mabilis niya akong hinalikan. Uuno. Na-miss kita. He smiled at me and then kissed me again. Paulit-ulit niya akong pinaghahalikan sa mga labi ko. Napangiti ako bago siya pinigilan at hinila paupo sa kama.
Bakit ka nandito? Paano mo natakasan ang mga bantay sa labas? Isa, July love, dito na ako lumaki. Alam ko kung paano pumasok at lumabas sa lugar na ito nang walang nakakakita. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Hindi mo ba narinig ang gusto kong mangyari kanina? Gusto kong lumuhod si Senyora Celestia, ang iyong ina. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Hinawakan niya ang kamay ko. Elvie, would I be angry with you? I'm proud of you, Isa. Be proud ka sa akin. Dahil napakatapang mo na. Ang baby ko noon na matatakutin, mas matapang na ngayon sa akin. Mumuso ako sa mga narinig. Matatakutin ba ako? Of course. Bigla siyang natawa. Still remember how you tremble every time I take you to the room back then. Takot na takot kang mahuli tayo ni Mama habang may ginagawang milagro sa kwarto. Napangiti ako nang maalala kung paano namin ginawa sina Alas at Hart. Panakaw na oras lagi kung magkita kami. Sa tuwing pahinga ko o walang taong nakakakita, dinadala niya ako sa kwarto niya, minsan pa, sa maisan. Doon kami nag-aano. Siyempre, katulong niyo lang ako noon. At nakakatakot magalit si Senyora. Nakangiti niya akong pinagmasdan. Inipit niya ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tainga bago ako hinalikan sa mga labi. Don't mind me, Isa. Ituloy mo lang ang mga dapat mong gawin. Kahit masaktan ko pa si Senyora Celestia. Kahit masaktan pa ako kung iyon ang dapat gawin mo. 11. Pumikit ako nang halikan niya ako sa noo. Hindi niya ako iniwan buong gabi. Nakatulog ako habang nakaunan sa dibdib niya. Nakakatawa lang dahil puro bangungot ang nakuha ko simula nang bumalik kami sa Hacienda Caballero. But now that Uno's here, parang bulang naglaho ang mga masasamang panaginip. Panatag akong nakatulog habang yakap niya. Nakaupo ako sa harap ng mahabang lamesa na puno ng pagkain. Umaga na pero wala akong ganang mag-breakfast. Nang magising kasi ako kanina, wala na si Uno. Hindi man lang nagpaalam bago umalis. Oh, gising ka na pala. Lumapit sa akin si Inay at hinalikan ako sa ulo. Katulad ko ay nag-coffee lang din siya, kahit maraming pagkaing nakahanda. Wala rin siguro itong gana. Naghintay kami sa pagbalik ng mga kavalyaro, pero lumipas ang 1, 2, hanggang 3 araw, hindi sila bumalik. Hindi na ako nagulat. Sa taas ng pride ni Senyora Celestia, himala na lang kung pumayag itong lumuhod sa harap namin. Mukhang hindi na sila darating, Inay. Ilang araw na rin ang nakalipas. Darating sila, Isa. Mukhang pera ang pamilyang iyon kaya imposibleng hindi nila tanggapin ang alok natin. Pero sa ugali ni Senyora Celestia, parang imposible. Mula sa mga pagkain, binaling sa akin ni Inay ang paningin niya. Noon, impossible. Noong nasa kanya pa ang lahat. Pero ngayon, hindi malayo, anak. Paano nga kung hindi siya pumayag? Anong gagawin natin, Inay? Pues, mapapabilis ang lahat. Sa korte natin sila makikita. Don't worry, we have the best attorneys in the Philippines. Kung hindi natin siya mapapaluhod, kukunin natin sa kanya ang lahat, pati ang kalayaan niya. Nasa kalagitnaan pa kami ng pag-uusap ng hindi inaasahang mga bisita ang biglang dumating. Ma'am, nasa labas Caballero, po ang mga. Mabilis akong tumingin kay Inay sa sinabi ng maid. Agad na kumabog ang dibdib ko. Nandito na sila. Ibig sabihin, nakahandang lumuhod si Senyora Celestia para sa kalahati ng hacienda. Papapasukin ba namin, ma'am? No. Kami ang lalabas. Ninisyan ako ni Inay bago ito nagpatiuna sa paglalakad. Nasa labas kami ng mansion, naghihintay sa gagawin ni Senyora Celestia. Halatang nag-aalangan pa rin ito at nagagalit. Idagdag pa ang mata ng mga bantay at ilang katulong na nanonood sa nangyayari. Karamihan sa kanila ay katulong pa noon ni Senyora Celestia. Sigurado akong hiyang-hiya ito sa gagawin niya. Ano pang hinihintay mo, Celestia? Pasko. Get on with it. We don't have all day to wait for you. Pinigil ko ang sarili ko na matawa sa sinabi ni Inay. Tumalim ang mga mata ni Senyora Celestia, pero nakita kong mariin itong pumikit pagkatapos. Dahan-dahan, lumuhod ito sa semento, bagay na ikinasinghap ng marami ngunit ikinangiti ko. Hindi siya makatingin sa amin, kuyom ang mga kamay at nanginginig sa galit.
Gusto kong matawa sa sobrang tuwa. Sa wakas, ang dakilang si Celestia Cavallaro, ang taong nagpahirap hindi lang sa akin, kundi sa marami pang tao, nakaluhod na. Kulang pa. Kulang pa ang pagluhod para sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Gusto kong magdusa siya lalo at gumapang sa putikan. Bakit ikaw lang? Kasama iyang dalawang nasa likuran mo. Napatingin ako kay inay sa sinabi niya. Ang tinutukoy niya ay sina Gwen at Uno. What? Are you out of your freaking mind? Bakit ako luluhod sa iyo? Pagalit na siya ni Gwen. Kung hindi ka luluhod, makakaalis na. Kayo. Baliw ka ng matanda ka. Gwen, luhod, natigilan si Gwen nang utusin iyon ni Uno. Hindi makapaniwalang tumingin ito kay Uno. Pero Uno, I'm Gwen Harrison. Don't expect me to just kneel in front of anyone. Sabihing luhod, Gwen. Napaigtad si Gwen nang muli itong magtaas ng boses. Matagal siyang tumingin sa sariling asawa at napipilitang lumuhod sa semento. Ganoon na rin ang ginawa ni Uno. Nang insultong tumawa si inay. Hindi sincere pero pwede na. Now, stay like that for a couple of minutes. Babalikan ko kayo. Ano, sumigaw si Senyora Celestia. Gusto mo kaming lumuhod hanggang sa makabalik ka. Kukuha ako ng kasulatan, Celestian. Ayaw niyo bang ilipat ko sa inyo ang kalahati ng hasyenda? Makahulugang humiti si inay bago pumasok sa mansion. Matagal kong tiningnan si Senyora Celestia. Nagdesisyon akong lapitan ito para mas mapagmasdan siya ng mabuti. Anong tinitingin-tingin mo? Kung inaakala mong nanalo ka na, nagkakamali ka. Hintayin mo ang paghihiganti ko. Inilingan ko ang mga sinabi niya. Ito pa lang ang umpisa, Senyora Celestia. Marami ka pang babayarang utang. Sa sobrang dami, hindi ka na makakabangon ulit. Walang hiya ka. Mochacha ka lang. Babalik ka rin sa pinanggalingan mo. Tumigil ka na, awat ni Uno. Itong babae mo ang patahimikin mo. Don't insult the mother of every child. Tumingin ako kay Uno sa narinig. Matalim ang mga mata niyang nakatingin kay Senyora Celestia. Lumipas ang halos kalahating oras, muling lumabas si inay dala ang kasulatan. Pirmahan mo, Hijo. Lumapit si inay kay Uno at ibinigay ang papel at panulat. What? Sa akin mo dapat ibigay iyan. Tanga ka ba? Ikaw ang tanga. Sino ba ang nakahandang magbayad para sa kalahati ng hasyenda? Ikaw ba? Anak mo ang nakipagnegosasyon sa akin, kaya sa kanya ko ililipat ang kalahati ng hasyenda. Matagal akong nakatingin kay inay sa sinabi niya. Ito ba ang planong tinutukoy niya? Ang ibigay kay Uno, sa halip na kay Senyora, ang kalahati ng hasyenda. Katulad ng napag-usapan, mapupunta sa iyo ang kalahati nito, Uno, pero hindi kasama ang mansion. You can't do that. This mansion is ours. Pag-aari pa ito ng mga lolo't lola ko. Hindi na ngayon, sabi kong iinis sa kanya. Naningkit ang mga mata niya sa galit. Pero baka naman sabihin mo, Celestia, na masama kami. Pwede naman kayong tumira dito. Magsasama nga lang tayo sa iisang bubungan. Iyon ay kung gusto niyo lang naman. Is that okay with you, anak? Umiti ako bago tumingin kay Senyora Celestia. Of course, that would be great. Ayaw kong tumira sa mansion kasama ang mga hampas lupa na yon. Dapat umalis sila sa mansion dahil akin yon. Akin. Nagbuga ako ng hangin bago sumimsim ng alak sa hawak kong kopita. Hindi na ngayon may pinatalo mo ang buong hasyenda sa sugal. Nakalimutan mo na ba? That mansion is still mine. Sinabi ko namang niloko nila ako. Dapat kasi dinala na lang natin ito sa korte. Matalim ko siyang tiningnan sa narinig. At ano? Ibunyag ang lahat ng krimeng ginawa mo. Pati ang pagpatay mo sa sarili kong ama at kapatid. Nanlilisik ang mga matang tiningnan niya ako. Kulang na lang ay sampalin niya ako sa galit niya, pero alam kong hindi niya gagawin dahil may pakinabang pa rin ako sa kanya. Hindi mo kapatid ang bastardong iyon. Anak siya ng ama mo sa labas. He's still my brother. And you killed him, you killed them. Mabilis niyang nilingon ang kwarto kung saan natutulog ngayon si Gwen. Umupa ako ng maliit na bahay na pansamantala naming tinutuluyan hanggat hindi siya pumapayag sa gusto ni na isa. Oras na lumabas ang baho mo, wala ka nang mahihita sa akin.
And may I remind you, hindi basta-bastang tao ang kalaban mo. She's Minerva Brown. Kesyo Brown o Blackman iyan, mga hampas lupa pa rin sila. Naiiling na lang ako sa inuupuan ko at saka ipinagpatuloy ang pag-inom ng alak. Paano kaya yumaman ang babaeng yon? Katulong lang siya noon. At sa dinami-rami naman ang pwedeng maging anak, ang muchachang si isa na yon pa. Don't insult her in front of me. Masama niya akong tiningnan sa sinabi ko. Pwede ba? Magtigil ka nga dyan. Sa kahibangan mo. May asawa ka na. Nilapag ko ang kupita sa mesa bago tumayo. Nilapitan ko siya at seryosong tiningnan. Mananatili tayo rito hanggat hindi natin alam ang gagawin sa mga parte ng hasyendang nabawi natin. At sa ayaw at sa gusto mo, sa mansion tayo titira kasama sina Isa at Minerva. No. I'd rather die than live with those wench. Hindi ako papayag. You can't do anything now, hindi ka nakatulad ng dati. Ako pa rin si Celestia Cavallero. Pero wala na sa iyo ang lahat at ang kalahati ng hasyenda ay nakapangalan sa akin. Kung ayaw mong tumira sa lansangan, lunukin mo na ang pride mo at sumama sa akin sa mansion. Dumating ang mga Cavallero pagsapit ng gabi. Hindi makapaniwalang napangiti ako habang tinitingnan si Senyora Celestia. Taas noo pa rin itong pumasok na parang hindi lumuhod sa amin kanina. Inihatid sila ng mga katulong sa kanilang kwarto. Nagpahanda naman ng maraming pagkain si Inay sa chef. Wala pang 5 minuto mula makaupo kami sa harap ng hapag, pumasok sa dining room si Senyora Celestia at naupo sa kabilang dulo ng lamesa. Nang, anong ginagawa mo? Umarko ang mga kilay ni Inay. Umikot ang mga mata ni Senyora Celestia. Hindi ba halata? Seriously, Minerva, akala ko pa naman matalino ka. Tumawa si Inay. Alam kong makapal ang mukha mo, pero hindi ko inaasahan na ganito nakakapal. Nga't pinayagan ko kayong tumira sa pamamahay ko, pero hindi ibig sabihin noon, libre ang lahat ng gagawin at kakainin nyo rito. Natigilan ito sa narinig. At anong ibig mong sabihin? Sakto naman na dumating sina Uno at Gwen sa dining, kaya narinig ng mga ito ang lahat. Kung gusto mong kumain ng masarap, matuto kang magtrabaho. At isa pa pala, hindi kayo sasabay sa amin. Baka mawalan kami ng gana ng anak ko. 11. Ang kapal ng mukha mo. Padabog nitong ibinaba ang hawak na kutsara at tinidor. Bakit? May reklamo ka? Agad na nilapitan ni Uno si Senyora para pakalmahin. Ma, enough. Let's go. Nakosensya ako nang makitang lumabas ang mga ito ng dining room, hindi dahil naaawa ako kina Gwen at Senyora, kundi dahil kay Uno. Siya ang naiipit sa gulong ito. Wala ba kayong gagawing mag-ina kundi magchismisan at magliwaliw dito sa mansion? Pumasok sa living room si Senyora Celestia habang abala kaming nag-uusap ni Inay. Magandang umaga rin sa iyo, Celestia. 11. Walang maganda sa umaga. Sa bagay, mga katulong lang kayo, kaya wala kayong alam sa pagmamanage ng negosyo. Kaya puro kayo chismisan. At paanong pagmamanage ang gusto mo? Ang ipatalo ang lahat sa sugal? Ayaw mong magliwaliw kami, mas gusto mo bang tumambay kami sa pasugalan? Hindi ko na napigilan ang hindi magsalita. Ang kapal ng mukha niya. Kung magsalita, akala mo kung sinong malinis. Hindi siya nakasagot sa sinabi ko, pero taas naman ang noong naupo siya sa kabilang sofa. Hinawakan ako ni Inay sa kamay. 11. Celestia, ikuha mo nga kami ng juice. Masama kami nitong tiningnan at tumayo. Ang dami-dami mong katulong, ako pa ang utusan mo. Kung gusto mo ng juice, kumuha ka para sa sarili mo. Kung gusto mong may bubungan sa ibabaw ng ulo mo, matuto kang sumunod. O baka gusto mong mapalaya sa hasyenda at tumira sa lansangan, pagtataray ko sa kanya. Hoy, muchacha! Akin ang kalahati ng hasyendang ito. Walang sa iyo, Celestia. Sa anak mo. Ikukuha mo ba kami ng juice o hindi? Sumingit si Inay kaya pinili kong tumahimik na. Nakakanginig ng laman ang matandang ito. Pabalik-balik ang tingin niya sa amin ni Inay. Sa huli ay wala itong nagawa kundi umalis. Tumayo ako at sinundan siya sa kusina. She's Celestia Cavallero, taong hindi pwedeng pagkatiwalaan. Malay ba namin kung lalagyan ito ng inumin? Lason ang. Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko.
Hindi lason pero kumuha siya ng maruming bagay na nilublob niya sa 2 baso ng orange juice. Heto na ang juice. Enjoy inyo. Padabog niyang ibinaba ang 2 baso sa ibabaw ng mesa, saka siya bumalik sa katapat na sofa. Ngiti pa ito habang hinihintay na makainom kami. Ikaw ang uminom, utos ko. Nagsalubong agad ang mga kilay niya. Ano? Nagpapatawa ka ba? Matapos mong magpakuha ng juice, ako ang painumin mo. Malay ba namin, baka nilagyan mo ng kung anong marumi ang inumin. Drink it, tea. Wala akong ginagawang ganyan. Then, drink it. Patunayan mong wala kang ginagawa. Matagal itong natigilan. Mga siraulo kayo. Bigla siyang tumayo at akmang aalis, pero mabilis ko siyang pinigilan sa braso. Kinuha ko ang baso at pilit itong ibinigay sa kanya. Ilayo mo iyan sa akin. Tinabig niya ito kaya natapon ang baso sa sahig. Sa sobrang inis ko sa ginawa niya, kinuha ko ang isa pang baso at binuhos sa kanyang ulo. Oh my God! How dare you? Wala kang respeto. Bastos ka. Umangat ang kamay niya sa ere. Subukan mo lang nasaktan ang anak ko at makakatikim ka sa akin, pigil ni inay na ikinatigil nito. Tinabig ko ang kamay niyang gustong sumampal sa akin. Wala ka nang maipagmamalaki, Senyora Celestia. Mahirap ka na lang. Kaya ka nga nakitira kay Uno sa Manila dahil wala ka nang mapuntahan. Oras na pinalayas ka namin dito, sa tingin mo, tutulungan ka ni Uno. At bakit hindi? Anak ko siya. Pero mas mahal niya ako. I crossed the arms and smirked. Natigilan ito. Hayop ka talaga. Kung ayaw mong mapalayas, matuto kang lumugar. Ito ba ang plano mo, inay? Kaya pumayag kang ibalik ang kalahati ng hasyenda? Anak. Para mapahirapan si Celestia. Naupo si inay sa tabi ko at marahang hinagod ang mahaba kong buhok. Ngayon, gawin mo ang kailangan mong gawin. Iparanas mo sa kanya ang hirap na dinanas mo. Nandito lang ako para alalayan ka. Hinalikan ako ni inay sa noo bago lumabas ng kwarto. Nang maiwang mag-isa, agad kong kinuha ang cellphone ko at pinatay ang ilaw sa kwarto bago nagtungo sa balkonahe. Hello, Ali. Gising pa ba si Hart natin? Nako, katutulog lang. Gusto ka ngang makausap kanina. Iyak ng iyak. Hindi naman kita matawagan dahil baka busy ka. Pumikit ako sa mga narinig. May problema ba? Masama na naman ba ang pakiramdam niya? Hindi. Ano ka ba? Na-miss ka lang ng inaanak ko. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig. Ayos lang na tumawag ka. Ano mang oras na gusto niya akong makausap, tawagan mo lang ako. Narinig kong bumuntong hininga siya sa kabilang linya. Kumusta ka naman dyan? Ayos lang ako. Bakit parang hindi halata sa boses mo na ox ka lang? Sure ka ba? Nami-miss ko lang siguro si Hart. Natigilan ako sa pagsasalita nang maramdaman na parang may tao sa paligid. Paglingon ko, kamuntikan na akong mapatalo nang makitang nakaakyat na si Uno sa balcony. Mabilis kong pinatay ang tawag at itinago ang cellphone sa likuran ko. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Sinong kausap mo? Nag-iwas ako ng mukha sa tanong niya. Ano? And whose heart? Nanlaki ang mga mata ko sa tanong na iyon. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Pakiramdam ko ay tatalo na palabas ng dibdib ko ang puso ko. Inaanak ni Alicia. Halika nga rito. Baka mahulog ka dyan. Hinila ko siya papasok sa kwarto ko. Agad niya akong hinalikan nang makaupo kami sa kama. Mabilis na naglakbay ang mga kamay niya sa loob ng damit ko. Sandali. May kailangan akong sabihin. Nahugot ko ang hininga ko nang magawa niyang hubarin ang suot kong damit. Can't it wait? It can't. Importante. Bumuga siya ng hangin bago tumingin sa akin. Okay, ano iyon? Umayos naman ako ng pagkakaupo pagkatapos suotin muli ang damit ko. Hindi ko masabi nitong nagdaang araw dahil wala akong makuhang magandang pagkakataon. Tungkol saan ba? You look tense. It's about Alas. Sumeryoso ang mukha niya. What about our son? Alam na niya. Isa.
His brows furrowed in confusion. Alam na niya. Alam na niya kung sino talaga ako. What? Paano? Did you tell him? No, tinanong na lang niya ako kung bakit ko siya iniwan. Mabilis na nangilid ang mga luha sa pisngi ko. Napakabata pa niya para maunawaan ang lahat. Paano niya nalaman ang totoo? Uno, nahihirapan ang anak natin. It's okay, it's okay. Anong gagawin natin? Ako na ang bahala. Niyakap niya ako ng mahigpit. What will you do? Sasabihin na natin ang totoo. Kukunin ko siya bukas. Natigilan ako sa narinig. Itinulak ko siya ng bahagya. Hindi ba delikado kung dadalhin mo siya dito? Baka madamay siya sa galit ni Senyora Celestia. Your mother is capable of doing anything, Uno. Wala siyang pinapalampas kahit bata. Ako ang bahala sa inyo. Ibibigay ko. Siya sa iyo, isa. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Oras na para makasama mo ang anak natin. Is that your son? Bumungad sa akin ang gulat na mukha ni Gwen nang makapasok ito sa mansion mula sa garden. Anong ginagawa ng batang iyon dito? I grabbed her Yila the wrist, halos kalagkarin ko na siya palabas ng mansion. Uno. It hurts. Ano ba? Ang kamay ko. Bakit mo ginawa yon? Tinitigan ko. Siya gamit ang matatalim na mga mata. Ang ano na naman bang ikinagagalit? Mo. Ellie, did you tell Alas about the truth? Ilang sandali siyang natigilan sa narinig. Naging mailap ang mga mata niya sa akin. Damn it. Sagutin mo ako. He deserves to know the truth. Kawawa naman ang bata, walang kaalam-alam sa totoo. Huwag kang magpanggap na ginawa mo iyon para sa kapakanan ng anak ko. 11 mahigpit ko siyang hinila sa braso. Napangiwi siya sa sakit. Na. Bitiwan mo ako. Sinabi ko sa kanya dahil galit ako sa kabit mo. After that woman left you and your son, siya pa rin ang mahal mo. Bakit mo idinamay ang bata? Ano ngayon? Hindi pwedeng ako lang ang nasasaktan. Wala akong pakialam kahit bata pa yan. If it means I can hurt the both of you, then be it. Natigilan ako sa mga narinig. Matagal kong tiningnan ang galit niyang mukha. Alam kong matigas ang ulo at selfish si Gwen, but never thought she could be this low. Ano? Galit ka na? I don't care, Uno. I'm tired with all your bullshits. I've had enough with this petty attitude of yours, Gwen. So, anong gagawin mo? Pababalikin mo ako sa Manila? Nang inis siyang tumawa. She crossed her arms in front of her chest and held her head up. Isasauli na kita kay tita. The divorce papers are ready. Bigla siyang natigilan sa sinabi ko. Linisan mo iyan, tinuro ko kay Senyora Celestia ang kalat sa sahig nang makapasok ito sa living room. Ako, parang hindi makapaniwala na tanong niya. May iba pa bang tao rito? Natawa ito bigla. Nakakatawa ka talaga, isa. Mukhang feel mo na ang pagiging mayaman. Ipapaalala ko lang sa iyo kung sino ako, pwede ba? Nagkunwari akong nairita. Tumigil ka na sa pagmamalaki sa pangalan mo. Wala nang halaga yan ngayon, senyora. Your name can't give you money to feed yourself, or to buy you mansion or some expensive clothes. Walang halaga ang pangalan mo kung wala kang pera. Ngayon, linisin mo iyan kung ayaw mong ako mismo ang kumaladkad sa iyo paalis. Ah, talaga? Tumaas ang mga kilay niya. Di gawin mo. CJ, tingnan lang natin kung kaya mo. Mariin kong kinuyom ang mga kamao ko. Tan! Bumukas ang malaking pintuan at mabilis itong pumasok. Senyorita! Pagod nang tumira sa mansion si Senyora Celestia, ihatid niyo nga siya sa gate. With force, please. Natigilan si Senyora Celestia nang lapitan ito ng mga tao ni Tan at hinawakan sa magkabilang braso. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Kinalagkad nila ito palabas. Nakasunod naman ako sa likuran ng mga ito. Nakangiti kong pinapanood kung paano nagpumigla si Senyora hanggang sa maabot namin ang gate. Anong nangyayari? Humabol si Uno mula sa likuran. Nakita kong titig na titig ito sa ina niyang hawak ng mga tao namin. Gusto nang lumayas ng ina mo.
Mula sa kanya ay bumaling uli ako kay Tan. Palayasin niyo ng hasyenda ang taong iyan. Ayaw kong makikita ang pagmumukha niya. You can't do this. Katulong ka lang. Kahit anong gawin mo habang buhay ka ng katulong. Uno. Uno, help me. Tumingin ako kay Uno nang magmakaawa sa kanya si Senyora Celestia. Akala ko ay tutulungan na niya ito, pero wala siyang ginawa at nanatili lang sa kinatatayuan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pumasok sa kwarto. Anak. Nag-angat ng paningin si Alas, pero nang makita niya ako, ay ibinalik niya ang kanyang paningin sa mga laruan niya. Galit ka pa ba sa akin? Naupo ako sa tabi niya. Nakasunod sa akin si Uno sa likuran. Inilingan niya naman ako. Bakit hindi mo ako kinakausap? Hindi siya umimik sa tanong ko. Nagpatuloy lang ito sa paglalaro. Anak, I'm sorry. Nang sa wakas ay nag-angat siya ng mukha, natigilan naman ako sa naging tanong niya. Elif, did you leave me? Hindi ko gustong iwan ka. Anak, inilayo ka nila mula sa akin. Kinuha ka ng lola mo. Bakit hindi mo man lang ako dinalaw? I grew up without a mother. Because of that, Daddy loves me less. Napatingin ako kay Uno sa narinig. Bakas ngayon ang lungkot at awa sa mga mata niya. Alas, that's not true. Mahal kita. But you don't have time for me. That's because I'm working for you. Para mabili ko ang lahat ng gusto mo. Kayo ang gusto ko, pero kayo ang wala. Naluluha kong sinuklay ang buhok niya. I cupped his face and turned his gaze to me. Baby, we're sorry. Mahal na mahal ka namin, Alas. Mahal na mahal kita. Really? Totoo ba iyan? Naman. Anak, mas mahal kita higit pa sa ibang bagay, higit pa sa sarili ko. Kayo ni Heart. Mahal na mahal ko kayo. Nagsimula siyang umiyak. Pilit niyang pinapahid ang mga luha niya pero kusa itong lumalabas. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak din, walang mapagsidlan ang kasiyahan ko sa mga sandaling ito. Sa wakas, kilala na ako ng anak ko. Pumasok ako sa kwarto ko. Nandoon na at naghihintay si Uno. Pagdating ko sa dulo ng kama kung saan siya nakaupo, hinila niya ako sa kandungan niya. Tulog na si Alas. Napagod sa pakikipaglaro kay inay. Tuwang-tuwa siyang makilala ang lola niya. Napatingin ako kay Uno nang mapansin ang biglang pagtahimik niya. Nakabaon ang mukha niya sa dibdib ko at nakayakap siya sa akin. Iniisip mo ba si Senyora Celestia? Don't be mad at me. Ano ka ba? Naiintindihan kita. She's still your mother. Bumaling ako sa labas kung saan umuulan at kumukulog ng malakas. May mga kaibigan naman siyang magpapasilong sa kanya ngayong gabi, di ba? I doubt it, wala talagang kaibigan si Mama. Marami lang taong nakapaligid sa kanya dahil sa pangalan at yaman niya. But without her wealth, her name is nothing. Hinagod ko sa buhok si Uno. Do you wanna find her? No, hayaan natin siya kahit isang gabi lang. Para matuto. Nakangiti akong tumango. Uno, kapag natapos ang lahat ng ito, may sasabihin ako sa iyo. Tungkol saan? Nag-angat siya ng paningin sa akin. Tungkol sa anak nating si Heart. Saka na kapag natapos na ang mga problema,